Okay guys, good morning, good morning. So katatapos lang po natin na mag-exercise ngayon. So pasensya no, medyo matagal tayong hindi nakapag-content. So, lately kasi medyo busy. Tapos maraming nangyari sa buhay natin. So kumusta ba kayo dyan? Mga boss, kumusta kayo? Okay, so ugaliin po natin na mag-exercise everyday para po maiwasan natin yung mga posibleng health problems in the future. Okay, for today's video, this is the continuation for our topic about biggest business mistake that or every entrepreneur may encounter in the future. So for today's topic, let's talk about yung mga nakatagong problema or yung mga problema na hindi natin napapansin while doing the business nang dahil sa kakulangan or inconsistency of our suppliers at saka false promises ng ating mga suppliers. Tapusin nyo po yung video na to para malaman nyo kung ano yung posible na mga problema in the future at saka possible na solutions or paano siya ma-prevent yung problema na yan nang dahil sa inconsistency of our suppliers at saka false promises. By the way, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay isang negosyante at may mahigit 10 taon na po akong kapalpakan at kamalian sa pagnenegosyo. So, rekta na tayo sa topic natin. While doing the business, marami pong mga nangyayari tapos maraming problema na hindi natin napapansin. Those problems are because of our suppliers, inconsistency, saka yung mga false promises. Yan yung mga problema na hindi natin maiiwasan while doing the business. Sometimes kasi dahil sa sobrang focus natin sa pagnenegosyo, sometimes di na natin nakikita na meron na palang namumuong problema sa iyong mga negosyo. So una dyan ay yung tinatawag na unreliable deliveries. So kahit na anong negosyo po, ito po ay very common na nangyayari, very common na problema ng kahit na anong klaseng negosyo or kahit na sino mang negosyante na di mo talaga maiiwasan. Di mo maiiwasan na merong mga pagkakataon na merong mga delay deliveries, tapos merong mga minsan nakakancel pa yung mga deliveries nang dahil sa panahon, mga ganon. Hindi mo yan maiiwasan talaga kahit na anong galing mo pang magnegosyo. Yun nga lang, nang dahil po dito ay malaki po ang epekto nito sa ating negosyo. So isa sa mga epekto nito sa ating negosyo ay yung tinatawag na production interruption, or kunwari meron kang manufacturing, tapos since hindi pa dumating yung isang materials na supposed to be ay isang ingredients ba or ganon, so hindi talaga siya matutuloy yung ginagawa mong produkto. Kunwari meron kang paggawaan ng mga misa or mga chair, mga furniture. So kapag merong isang produkto diyan na kulang, kunwari yung mga kahoy, pag di pa dumating yung kahoy, so pending talaga lahat ng iyong mga production. Yan, isang malaking abala yan, malaking problema yan sa pagninegosyo. Isang problema din na pwede mong kakaharapin kapag meron kang mga problema sa delivery ay yung tinatawag na customer dissatisfaction, or yung mga customer natin hindi sila satisfied sa mga produkto natin or services natin dahil nga unang-una delayed nga yung pagka-deliver mo ng service mo or ng product mo. It will cause you na yung customers mo ay magiging hindi happy, or sometimes meron namang mga customers na nakakaintindi pero most of the time talaga parang hindi sila satisfied kasi hindi mo na meet yung deadline or hindi mo na deliver yung product or services on time. Isa yan sa problema. Isa sa posible mong kakarapin na problema in the future kapag nakakaranas ka ng mga delayed deliveries ay yung tinatawag na pagmahal ng iyong mga serbisyo at ng iyong produkto. So since delayed nga yung pagdating ng iyong mga supplies, as business owner, in order for us to cater the service or yung order ng isang customer natin, kukuha tayo ngayon sa ibang supplier. So mangyayari dyan, since na nasa nasa state of parang nagmamadali ka, so parang naka-rush lahat. So syempre gagamit ka ngayon ng third party na delivery, like kunwari mag-hire ka ng someone to purchase the said product sa ibang competitor mo. So syempre gagastos ka doon. At the same time, kung gagamit ka din ng mga delivery app like Lalamove, ganun pa rin, gagastos ka pa rin sa deliveries. Tapos yung binili mong product ay syempre
mahal na yan kasi retail yan eh. So yun yung isa sa dahilan. So since mahal na yung cost mo, nagmahal yung supply mo, so posible talaga na magmamahal yung produkto o yung service yo. So pangalawang problema na pwede mong kakaharapin nang dahil sa inconsistency and false promises ng ating mga suppliers ay yung tinatawag na quality issues. Ito ay yung mga problema na kalimitan na nangyayari sa atin sa lahat ng mga negosyante. Bago tayo bumili ng isang product or isang serbisyo, of course sinasabi yan ng ating mga suppliers na maganda yung quality ng kanilang produkto. Pero nung na-deliver na nila yung product, malalaman mo ngayon na marami palang problema sa quality ng iyong mga product. So ano-ano yung mga possible na quality issues? So ano ba yun? So isa dyan ay yung tinatawag na defective product. So actually sa amin sa retail industry, kung nagre-reseller ka lang isang brand or isang product tapos meron kang supplier dyan, so hindi mo talaga maiiwasan na yung binibenta nating produkto ay merong sira. Sa amin yan tinatawag yan na manufacturer's defect. And then meron din talaga na faulty na yung item pagkadating sa amin. Yun yung tinatawag na manufacturer's defect. Tapos meron ding ibang item na low quality talaga siya, na after magamit ni customer na like 1 month or 2 months, madali siyang masira. Yun, isang problema yan na palagi nating na-encounter. Another problem na pwede mong kakaharapin due to quality issues, so yung tinatawag na brand damage. So ito yung kadalasan na nangyayari sa mga negosyo na hindi nila ma-sustain yung quality ng products nila, hindi ma-sustain yung quality ng service nila, or ito yung mangyayari sa ating branding, sa ating negosyo. Pag palagi kang delayed, palaging hindi maganda yung quality ng yung product, so it will backfire to us as entrepreneurs, especially sa negosyo natin. Masisira po talaga yung pangalan natin dyan, yung reputation natin. Isa din sa problema na pwede mong kakaharapin nang dahil sa quality issues ng iyong mga produkto or services. Ito ay yung tinatawag na back job at saka more time to QC the product. So kapag yung quality ng isang product ay hindi maganda yung quality, syempre double check mo yan kasi isa yan sa requirement natin bilang isang entrepreneur na dapat quality yung product or service ino-offer sa ating mga customers. Now, if yung product mo ay syempre hindi siya ganun kaganda yung quality, so dino-double check mo yan ngayon. Diyan, upon doing that na dino-double check mo yan, it will cost you a lot of money kasi ginagamit mo yung resources mo diyan. Tapos kapag hindi mo yan kasi i-double check, now isang problema mo diyan ay yung tinatawag na back job or sa services diyan, mga back job na trabaho, palpak ba. So kapag mayroong mga palpak sa mga trabaho natin, sa mga services natin, and also sa kahit na nasa retail industry, yung sa product mismo, hindi yan maiiwasan. So yun, it will cost you a lot of money talaga. Tapos yun, masisira pa yung reputation mo. So pangatlo at panghuli ay yung tinatawag na false promises and miscommunication. Sa mga sales po nila, ay of course gusto lang din nila na makabenta. So kaya parang exaggerated na yung pagka-promise nila na maganda yung quality. Tapos sinasabi pa nila na sir, kapag umorder ka ngayon, yung estimated time of arrival niyan sa 1 week. Pero hindi yun nangyayari. Most of the time, meron talaga mga delay. So yan yung mga problema talaga na parang na-overcommit or na-over promise si supplier, which ikaw yung magkakaproblema sa customers mo. Kasi kapag sinabi ni supplier na darating yung item 1 to 2 weeks, tapos sinabi mo rin sa customer mo na darating yung item 1 to 2 weeks, so isa sa problema din is yung poor communication. Dapat meron talaga kayong magandang relationship between you and your supplier, na maganda yung palitan nyo ng information, especially in dealing with your supplies, para po smooth din yung transitions, smooth din yung pagkapasa mo ng information sa iyong mga customers at sa iyong mga tauhan, para po wala kayong magiging aberya in the future. So nang dahil doon sa mga problema na yon, meron po itong mga financial problem na posibleng mangyayari or nangyayari na ngayon. So, ano ba yon? Nang dahil sa tatlo yon, di ba? Ulitin natin na
unreliable deliveries. Isa yon. Pangalawa, merong mga quality issues sa mga products nila na sinusupply. Pangatlo is yung false promises tsaka miscommunication. Pangatlo, yung tatlo na yon, so hindi mo na namamalayan na meron na parang financial problem na nangyayari sa iyong negosyo. Isa dyan ay yung tinatawag na increase of inventory cost. Ano ba yun? So it means na normal sa atin bilang isang negosyante na gusto natin na happy yung customers natin, quality yung product, on time yung pagka-deliver natin sa ating mga product and services, ay nagbabuffer tayo ngayon sa ating mga stock. Meaning, nag-order ka ng, kunwari yung requirement nasa 10 piraso lang, pero gusto mong ma-cater, gusto mong ma-prevent yung mga possible na problema. So, nagbabuffer ka ngayon, nag-order ka ng mga extra stocks. So yun, hindi mo na namamalayan na extra cost na pala yun sa iyong negosyo. So dumadami ngayon yung iyong inventory. So pangalawa dyan ay yung tinatawag na lost sales opportunity. So ito po yung kalimitan na nangyayari sa atin bilang isang negosyante. Pag meron kang problema sa delivery, late na yung delivery, or hindi maganda yung quality na yung produkto, so most of the time talaga, merong mga customers na nagka-cancel or hindi na tumutuloy sa kanilang order nang dahil sa hindi mo na meet yung deadline, expected date na deliveries. So yan, malaking dagok talaga yan sa isang negosyante. Tira na yan tapos naging bato pa. Kasi nga, nag-cancel si customer. At the same time, nang dahil doon, supposed to be, yung ibang customers mo ay magre-refer sana sa kanilang friends or family. So, since na-experience na nila na hindi maganda yung quality na yung produkto, tapos meron ka pang problema, matagal yung delivery mo. So yan, instead na makabinta ka pa, hindi ka na nila i-refer sa friends nila. Kasi nga, hindi maganda yung experience nila sa iyo. Yan, malaking kawalan yan sa ating negosyo. Pangatlo na posible mong kakaharapin na financial problems, yung tinatawag na higher operational cost. Okay? Bakit kaya? Ito ay dahil sa, di ba, kapag meron kang problema ngayon sa delivery, palaging late yung deliveries mo. So, para masolusyonan mo yan, ang gagawin mo dyan, mag-hire ka ngayon ng ibang or third party na delivery provider. Kunwari, Lalamove, Maxim, additional expenses yan, operational cost po yan. Tapos, kapag hindi maganda yung quality ng ating mga produkto, so mayat maya po yan ay merong babalik sa shop, merong magpapa-warranty. Upon doing the checking, chine-check mo lang yung item kung may problem. So yun, operational cost po yun. Gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng tao, resources, lahat. So, operational cost po yun. So, yun po yung mga possible na problema pag yung mga suppliers natin, hindi sila consistent sa kanilang mga pinapromise sa atin. Kasi po, naniniwala ako na in doing the business, mas maganda pong pagtuunan ng pansin ay yung oras po. Yung tinatawag na time of delivery, yung time of completion. Yan po ang isa sa pinaka-importante. Kapag ma-solve po natin yan, I'm sure na lalaki talaga yung business mo kasi isa yan sa quality, isa yan sa magandang quality ng isang negosyo na hinahanap ng ating mga customers. Kapag nakita nila na maganda yung quality, mabilis yung pagkagawa, mabilis yung turnaround time, yun. Kaya nga maraming mga negosyo na instant. Kagaya ng mga fast food chain, Jollibee, McDo. Isa sa rason bakit sila lumaki ay yung mabilis yung pagka-deliver nila ng kanilang product. So yan, convenient yan para sa mga customers nila. Kasi yung time talaga, very precious yan sa lahat ng tao. So the more na ma-serve natin yung product natin ng mabilis, mas maganda po yun. Plus points po yun. Kapag merong problema, di ba, problema po yung sinasabi ko, of course, meron din yung solusyon. So, paano ba natin ma-control or maiwasan yung mga problema natin sa deliveries, problema sa quality ng product, and of course, yung problema sa mga false promises and misunderstanding na ating mga suppliers. So, una sa dapat mong gawin ay yung you should diversify your suppliers. It means na pwede ka pang maghanap ng iba pang suppliers para meron kang other options. If in case na merong problema sa isang supplier, merong problem sa deliveries, para hindi ka magka-problema sa iyong customer, so pwede kang kumuha ng ibang supplier malapit sa iyo, mas convenient din para sa iyo. So, pangalawa is yung mas maganda talaga na i-strengthen mo yung communication mo
or yung relationship towards your suppliers. So, the more na mas maganda yung communication nyo, mas maganda yung relationship nyo. So of course, mas maganda din yung result or yung partnership nyo in more business deals. Yan, isa yan sa magandang gawin mo para maiwasan mo yan. Panghuli na pwede mong gawin ay yung tinatawag na continuous monitoring. So yan, isa yan sa pinaka-importante din sa lahat ng aspeto ng pagdinegosyo. Especially in buying products from your suppliers, mas maganda po na minomonitor mo yan kung kailan yung estimated time of arrival. Meron kayong constant communication kung ano na ba nangyari, ano na ba yung update. At least namomonitor mo yan, alam mo kapag merong certain delays na mangyayari, at least aware ka, pwede mo yang i-relay sa iyong customer. More open ka lang sa kung ano man yung problema na kinakaharap mo sa iyong negosyo, especially sa suppliers mo, sa mga supply. Siguro naman yung mga customers natin, kapag alam nila, kapag open ka sa kanila na yan yung mga nangyayari na sir, meron po talagang delayed ngayon sa deliveries dahil merong bagyo, ganyan. I'm sure na maintindihan yan ng iyong mga customers. Sa pagninegosyo po kasi, ang hirap talaga na bumuo ka ng isang brand, isang pangalan, tapos sa isang iglap lang masisira yung pangalan natin dahil sa ganyan, sa quality ng mga products, late pa yung delivery. So iwasan po natin yan kasi it will, parang domino effect yan na makakaapekto talaga sa iyong pagninegosyo. So mga boss, kapag nagustuhan nyo po yung topic na ganito, sana po mag-like kayo or mag-comment kayo or share nyo po yung video na to. Tapos visit na rin po or mag-join kayo sa group natin na Work Smart Community. So pwede tayo mag-usap doon about business or about life. Pwede po kahit ano na gusto nyong pag-usapan natin doon. So kapag meron kayong iba pang topic na gusto nyong pag-usapan natin, pwede kayong mag-comment sa baba. And then I'll make sure na mababasa ko yun, and then sana magawan ko rin ng content. So yun lang po muna mga boss, and always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss, bye bye.